Sa previous episode, ang lalaking si Kai na ating bida ay pumunta sa lugar na puno ng pagkasira kasama ang kanyang mga kasamahan. Araw-araw silang nagpapatrol para bantayan ang kulungan ng mga demonyo at mapanatili itong secure. Kaso lang pagkaraan ng ilang mga araw habang gumagawa ng pamamasyal si Kai ay nagkaroon ng isang pangyayari na kung saan, nagkaroon ng kakaibang timeline ang mundong ginagalawan niya at dahil dito, nagkaroon ng pagbabago sa lahat at pati ang mga kaibigan ni Kai na dati niyang kasamahan sa pagpatrol ay hindi na siya natatandaan. Hindi nila kilala si Kai at nagugulat ang mga ito sa mga revelasyon na sinasabi ng lalaki. Alam ni Kai na nanalo ang sangkatauhan laban sa mga demonyo kaso sa araw na iyon, natuklasan na lang ni Kai na sinakop na sila ng demonyo at ang kapangyarihan ng kasamaan ang naghahari sa mundong iyon. At sa pagpapatuloy, naiintindihan ni Kai na itong si Alrea ay isang imitasyon lamang na iginagaya ang kapangyarihan ng bayani. Nakikipaglaban si Kai kay Alpha na bot at napansin niya na ang espada nito ay patuloy na nagre-regenerate agad tuwing nasisira ito. Ito ang dahilan kung bakit nasira ni Alpha ang mga kalasag ni Ryan at ang kanyang mga espada ay nasisira pagkatapos ng bawat hampas sa kalasag ngunit agad ding bumabalik. Sinabi ni Alrea na ito ay gawa ng mga Diyos, at ipinahayag niya na wala ng pangangailangan para sa mga celestial sa mundong ito. Sinabi ni Kai na ang mga bayani ay inilaan upang ipaglaban ang kanilang mga tao, ngunit hindi siya pinapansin ni Alrea dahil sa iniisip nitong mahina ang lahi ni Kai. Ipinahayag ni Kai na ipapakita niya kay Alpha ang espiritu ng mga tao na nabuo dahil sa kahinaan nila. Lumaki ang espada ni Alpha at ginamit niya ito sa pag-atake subalit ilang beses itong naiwasan ni Kai. Bagaman mas magaling na mandirigma si Kai kaso maraming pandaraya si Alrea at nagdesisyon siya na hindi na niya kailangan ang espada at nagpanik ang mga babae, habang sinisimulan ni Alpha na sirain ang buong lumulutang na palasyo. Nagpa siya si Ryan na talunin si Alrea kaya't hiniling niya kay Jin na ibigay sa kanya ang kanyang lakas at binanatan ni Kai ang kalasag ni Alpha at laking gulat niya nang mabasag niya ito. Nagalit si Alrea at sinasakal si Kai at naisip niya na nasa masamang kalagayan na siya ngayon dahil parang hindi na bumabalik sa tamang isip si Alrea na hindi tulad ni Vanessa. Sa oras na iyon ay pinagsama ni Gan at Ryan ang kanilang mga kapangyarihan upang lumikha ng isang malaking mahiwagang palaso. Isa lang ang pagkakataon nila para itira ito kaya't sinabi ni Ran kay Jin na huwag mag-miss. Ipinalipad ni Jin ang malaking atake at malinaw ang lakas nito at nabasag nito ang kalahati ng katawan ni Alpha. Ngunit naubos na ang lakas ng mga babae at galit na galit si Alrea at sumigaw sa langit. Ngunit napagtanto ni Kai na ito na ang pagkakataon niya para mabaliktad ang laban. Ginamit niya ang kanyang malalakas na braso para buhatin si Alpha at isang huling suntok ang nagtapos dito. Umalis ang lahat ng kapangyarihan mula sa katawan ni Alpha at natalo siya. Alam ni Alpha ang ironya dahil siya ang nawalan ng mga pakpak at bumagsak sa lupa. Nabalik na ang isip ni Alrea kaso huli na dahil pabagsak na ang lugar, binalaan niya ang lahat na tumakbo at sinabi kay Ryan na hindi na siya karapat-dapat nahahangaan pa. Hinako ni Alpha ang buong responsibilidad sa lahat ng nangyari at sinabi kay Ryan na iparating ito sa lahat ng mga celestial. Ganito rin ang nangyari kay Vanessa at inihayag ni Alpha na may sinabi si Sid sa kanya at sinabi ni Sid na may dapat talagang umiral, ngunit hindi ito lubos na naintindihan ni Alpha na bagaman malinaw na naiinis si Sid. Ibinunyag din ni Alpha na ang sanhi ng reinkarnasyon ng mundo ay dahil sa galit. Sinabi niya kay Kai na kinikilala niya ito at kahit na tao lamang siya at dahil sa inilaan ni Kai ang kanyang buhay upang iligtas ang isang elf, iniisip ni Alpha na ang aksyon na ito ang nag-activate ng Tabo Code. Sinabi ni Alpha kay Kai na wasakin ang galit na bumabalot sa mundo at ito ang huling mga salita ni Alpha bago siya tuluyang maglaho. Pagkatapos ay ligtas na ang lahat ng mahalaga ngunit dismayado ang mga anghel dahil wala silang nagawa. Iniisip ni Kai kung kailan nagsimulang magbago si Alpha at ipinaliwanag ng mga anghel na nagsimula ito nang biglang lumitaw si Last Riser. Naging subordinate ni Alpha si Last Riser sa loob ng ilang panahon, kaya't nagtaka si Kai kung bakit siya aatakehin ito. Una itong lumitaw nang iligtas ni Kai si Ren na para bang binabantayan niya ito at naging alalahanin ni Kai na baka maging target muli ni Last Riser si Ren. Sa huli ay nagkaroon muli si Ren ng parehong panaginip at ang lalaking tumulong sa kanya ay si Last Riser, na tila may kinalaman sa isang bagay. Nagising si Ren at niyakap si Kai at masaya siya na hindi natuluyan si Ren sa coma. Nagulat si Ren nang biglang lumabas si Jin pero sinabi ni Jin na naroon na siya simula pa lang. Hindi lang napansin ni Ren dahil palagi niyang iniisip si Kai.
Paalala ni Jin na gusto niyang malaman ang lahat kaya ipinaliwanag ni Ren na hindi siya tao at hindi niya alam kung anong lahi siya. Humingi ng tawad si Kai dahil hindi niya agad sinabi ito kay Jin at pinaliwanag niya na karaniwang sinusunog sa stake ang mga hindi tao, pero sinabi ni Kai kung paano naiiba si Ren sa iba pang mga lahi. Lumaban si Ren sa tabi ni Kai nang harapin nila ang bayani ng mga demonyo at niligtas pa niya ang buhay ni Jin. Hindi may kakaila niya kung gaano kabuti ang kalooban ni Ren at tiniyak ni Kai na nasa panig ng sangkatauhan si Ren gaya ng dati. Sinabi ni Ren na gusto lang niyang manatili sa tabi ni Kai pero masarap sa pakiramdam na pinagkakatiwalaan siya ni Jin. Natatakot siya na baka magdulot ng problema ang sikreto ni Ren sa iba pang mga sundalo kaya't nagpa siya silang huwag itong ipagsasabi. Naging kakaiba ang sitwasyon nang gustong hawakan ni Jin ang mga pakpak ni Ren at ito'y nagbigay kilig sa kanya. Nagtuloy-tuloy ang pangungulit ni Jin at nanood na lang si Kai at maya-maya ay nakita na lumaya na ang matandang elder at gumawa siya ng kasunduan sa mga tao, na sa susunod na taon ay hindi sila papasok sa teritoryo ng bawat isa. Ipapaalam ni Din sa mga rebelde ang kasunduang ito at naging opisyal ang tigil putukan, binigyan ng mga regalo ang mga tao at namangha si Jin nang makita niyang naayos ang kanyang pananasira. Hindi makapaniwala si Kai sa kanyang regalo at habang ipinaliwanag ni Ryan na ito ang mga bala na ginagamit ni Kai para pigilan ang mahika. Nabanggit ni Ryan ang mga ito sa mga duwende kaya't naging interesado sila at gumawa agad ng marami. Tinulungan sila ni Ryan sa pagpapanday ng bakal na ginamit at inaasahan niyang tatawagan ito ni Kai na Sacred Elven Bullets. Nagpasalamat ang matanda sa mga tao dahil kung hindi dahil sa kanila ay maaaring nagkaroon ng malalang digmaang sibil ang mga Celestial. Inakala ng matanda na pupunta na sila upang labanan ang iba pang dalawang lahi kaya't kailangan nila ng gabay. Nagpa siya ang matanda na may sasama sa kanila at nagulat si Gan sa kabaitan ng matanda. Ipinaliwanag ng matanda na nais nilang malaman kung ano ang naging sanhi ng pagbabago ni Alfred 10 taon na ang nakalipas. Humarap si Alfred sa isang manlulusob na lumabas na ang bayani ng mga nilalang ng alamat at ito ay nagngangalang Wrath. May isang anghel na nakakita sa kanila pero may kakaiba na pareho silang walang kasamang mga tauhan at tila nagkakaisa. Pagkatapos ng insidenteng iyon ay lumitaw si Last Riser sa tabi ni Alfred at nagsimula ang mga pagbabago. Ngayon malinaw na nais ng matanda na tulungan ang kanilang ekspedisyon kapalit ng pag-alam sa katotohanan. Tinawag ni Ryan na walang awa ang matanda dahil ang sinumang piliin niyang sumama sa mga tao ay magiging bihag kung sakaling masira ang tigil putukan, ang napili ay siya ang unang matatamaan kung sakaling may magkalaban muli. Inisip ni Ryan kung sino ang kawawang pipiliin at laking gulat niya nang siya ang napili ng matanda. Nalungkot si Ryan dahil wala siyang babala ngunit dahil biglaan lamang ginawa ng matanda ang desisyon. Nagtaka si Ryan kung bakit siya ang napili at ipinaliwanag ng matanda na hindi siya lumayo kahit isang hakbang mula sa tabi ni Kai. Nagkaroon ng seryosong problema si Ren nang maunawaan niya ito at inakusahan niya si Ryan ng pagtatangkang agawin si Kai sa kanya. Sinabi lang ni Kai na masaya siyang makasama si Ryan at natakot siya nang marinig niyang pinal na ang desisyon ng matanda. Binanggit ni Jin sa hukbong rebelde ang tungkol sa tigil putukan at natuwa si Zephan na marinig ito. Ngunit si Dante ay nag-aalala dahil sa pagkapanalo ng sangkatauhan laban sa mga demonyo at mga celestial at malamang na hindi na sila maaaring baliwalain. Ibig sabihin ay hindi na uubra ang mga tactics na ginagamit nila noon, ang mga espiritu at mga nilalang ng alamat ay magbabago ng pananaw sa mga tao at ituturing silang banta, upang matugunan ito at kailangan magtulungan ng mas mabuti ang mga hukbong rebelde kaysa sa dati. Ibinanggit ni Dante ang commander ng Rebel Army na kilala bilang The Lion King at ang pangalan niya ay Balong at matagal na niyang kakilala si Fallon. Sinabi niya na isa itong mahusay na commander ngunit dahil sa sensitibo si Dante at inisip niya na hindi siya itinuturing ni Fallon bilang mahusay na commander, kaya't naiinis siya. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag na hindi nagagana ang mga sorpresa na tactics laban sa ibang mga lahi at kailangang simulan nila ang isang harapang labanan, kaya't kailangan nilang magtatag ng tamang alyansa kay Lion King. Nagpa siya si Fallon na maging diretso at sinabi kay Dante na kung mawawala ang kanyang ego ay maaari siyang maging pinuno ng buong sangkatauhan. Sagot ni Dante na iiwan niya iyon kay Jin ngunit walang balak na maging leader sa ganoong antas, ang tanging hangad ni Jin ay wakasan ang digmaan ng 5 lahi. Samantala ang isang pulang fox na lalaki ang nakipagkita sa bayani ng mga espiritu na si Kyoko. Pareho silang dismayado sa pagkatalo ng ibang mga bayani at sinisisi ang kanilang makikitid na isip.
ayon sa kanila ay hindi nila sapat na napigilan si Last Riser kaya't hindi nila nagawang kontrolin ito. Lumabas na ang lalaking iyon ay si Rat at biglang naging masalimuot ang sitwasyon at inakusahan ni Kyoko si Rat ng pagsisinungaling, at sinabi ni Rat na oras na para mawala na ang lahi ng mga espiritu mula sa mundong ito. Tumakas si Kyoko subalit mabilis siyang hinabol ni Rat at siya ay makapangyarihan kaso alam niyang hindi biro si Kyoko. Nagawa ni Kyoko na ikulong si Rat sa isang bilangguan na tubig at hinagis-hagis siya na halos mapulbos na niya si Rat, pero kasama niya si Last Riser. Hinawakan ni Riser si Kyoko at tuluyang nawala ito at samantala ay naglakbay ang grupo patungo sa susunod na kampo ng mga rebelde, at ipinaliwanag ni Ryan kung bakit malalawak ang mga daan at ginagamit kasi ito ng mga hayop na tinatawag na Ocarcherons, na bihira mang makita sila ay sobrang laki naman nito kaya kayang durugan ang isang kotse. Nababagot ang lahat sa kwento at natakot sila nang marinig na maaari silang madurog ng mga ito. Nag-isip sila kung tama bang gamitin ang daang iyon pero iyon ang pinakamabilis na ruta at nagagalit si Ren buong biyahe dahil si Ryan ang nakaupo sa harap kasama si Kai, ngunit kailangan ito dahil siya ang nagbibigay ng direksyon. Malaking problema ang mangyayari kung malaman ng mga rebelde na si Ryan ay isang elf, kaya't nagpapanggap sila na siya ay isang propesor mula sa Low Federation at bagaman kapansin-pansin ang kanyang mga tainga, ipinaliwanag ni Ryan na may mahika ang kanyang damit na nagtatago sa kanyang tunay na anyo. Sinabi pa ni Ryan na mas mahusay siya kaysa kay Ren kaya't nagkaroon sila ng pagtatalo. Binanggit ni Ryan na tatagal pa ng 3 araw bago makarating sa kanilang destinasyon, kaya kailangan nilang huminto sa isang kalapit na kampo. Biglang napansin ni Fallon ang isang bahagi ng kagubatan na parang may kinain na malaki rito. Natakot siya na maaaring isang nilalang ng alamat ang gumawa nito pero hindi ito dapat posible dahil nasa loob pa sila ng teritoryo ng Low Federation. Ipinunto ni Jin na nagawa ito ng isang dragon noon kaya naisip niya na ang mga nilalang ng alamat ay nagsisimula ng tumawid sa mga hangganan upang manakop. Bumalik kay Rat ay tinuwanan niya si Kyoko dahil nagkalat ang katawan nito, ngunit inisip ni Rat na nakatakas ito kasama ang kanyang core. Pinipilit niyang isipin na magkakaroon pa siya ng pagkakataong alisin ito, samantala ay dumating ang grupo sa kampo kung saan lahat ay nag-enjoy sa masarap na paliguan at ayon sa sabi-sabi, ang mga bukal ay nakakapagpagaling ng sugat at talagang napakasarap sa pakiramdam. Nagdududa si Saki kung tama bang nagpapahinga sila ng ganito, pero tiniyak ni Fallon na ayos lang iyon at lalo na dahil malaki ang naitulong nila noong nilabanan nila ang bayani ng mga Celestial. Malapit sa isang tent nagpapanggap si Kuiper na nasa loob si Jin at siya ang nagbabantay. Pero sa katotohanan ay gusto lang ni Jin magpahinga sa paliguan ngunit hindi nila maaaring ipaalam sa mga sundalo na siya ay babae. Naligo si Ryan kasama siya ngunit tinukso si Ren na parang isa siyang sukobos na nauwi na naman sa pagtatalo, pero kalmado si Jin at ipinaliwanag ang isang bagay na napag-usapan nila ni Kai. Hindi nila alam kung ano talaga ang ibig sabihin ng World Incarnation at pareho ito para sa Cold Holder at ang alam nila ay hindi ginawa ng mga tao ang sandata ni Kai, kaya't inisip ni Jin na hindi na dapat ito gamitin ni Kai, gayunpaman ay napagtanto ni Jin na ang kanyang sandata ay hindi rin gawa ng tao. Isinasakripisyo ni Gan ang kanyang buhay sa paggamit ng teknolohiyang Elven, ngunit tinanggap na niya ito at napagtanto ni Kai na hindi niya mababago ang isip ni Jin, tulad ng dati sa kanyang lumang mundo kung saan matigas ang ulo ni Jin. Sinabi ni Jin na hindi mahalaga sa kanya kung totoo ang kwento ni Kai, ang mahalaga ay kung makakatulong siya sa kanilang digmaan laban sa ibang mga lahi at ang pinakaimportante, kailangan nilang matutunan ang higit patungkol sa halimaw na si Last Riser. Binigyan nito ng nakamamatay na sugat si Alria at lumitaw din ito nang lumaban si Kai kay Vanessa. Sa kasamaang palad kahit sa mundo ni Kai ay walang impormasyon tungkol dito, gayunpaman sapat na ang nakita ni Kai kay Last Riser upang matukoy na tila binabantayan niya ang mga bayani. Bukod pa rito, ang tila nagtutulak sa kanya mula sa pagbabantay hanggang sa pag-atake sa mga bayani ay si Sid, ang pangalan ng bayani ng mga tao na hindi umiiral sa mundong ito at ilan na lang ang natitirang mga bayani kaya't nagtanong si Jin kung sila ba ay sumusunod kay Last Riser o laban dito. Marami pa silang kailangang matutunan ngunit ang tanging magagawa nila ay patuloy na labanan ang mga bayani. Pumayag ang mga babae na kailangan nilang maging maingat dahil kakaunti lang ang alam nila tungkol sa halimaw na nagbago kay Alpha. Kailangang maging handa sila sa muling paglitaw ni Last Riser anumang oras na makakaharap sila ng isa pang bayani.
ibinunyag ni Ren na natatakot siya sa halimaw ngunit hindi niya alam kung bakit at ang bawat beses na makita niya ito ay tila nawawalan siya ng lakas sa mga binti at napaparalisa siya, bigla na lang naalarma ang lahat ng may yumanig sa lupa. Lumitaw ang isang higanteng halimaw kaya't sinubukan ng mga sundalo na barilin ito, tulad ng dati ay wala namang epekto ang mga bala at dumating si Kai at nagawa niyang atakehin ito at maya-maya, dumating si Fallon upang magtulungan silang dalawa. Mabilis nilang sinubukan ang isang double attack ngunit tinangay lang sila ng halimaw, halos matapakan si Kai kaso naiwasan niya ito at pinaputi ni Fallon ang halimaw gamit ang isang flashbang upang makatakas sila. Ang mga bala ni Kai na Drake Bullet ay hindi gumana laban sa halimaw kaya't naisip niya na mas malakas ito kaysa sa kahit anong nilalang ng alamat na nakita niya. Dumating si Jin at inutusan ang mga tropa na umatras at ipinaliwanag ni Kai na napakalakas ng halimaw, kaya't hindi uobra ang kanilang mga kanyan at kailangan nila ng mas malakas na sandata. Sinabi sa kanya na wala silang mas malakas kaya't kailangan lang nilang maglaan pa ng oras upang makatakas ang mga tropa. Hindi kontento si Jin na basta umatras at tinanong niya si Kai kung paano nila matatalo ang halimaw at nagulat si Kai at ipinaliwanag ni Gan na hindi sila maaaring umatras sa laban na ito, kung balak nilang talunin ang bayani ng mga nilalang ng alamat. Sumang-ayon si Kai kaya't inihayag niya na kailangan nilang puntiryahin ang noo ng halimaw. Mayroon itong uri ng mahiwagang organ o bagay na iyon ang pinakapuntiryang bahagi nito, alam na nila iyon ngunit ang tanong ay paano ito sisirain. Biglang napagtanto ni Jin na nasa teritoryo pa sila ng Celestial at may isang bagay doon na maaari nilang gamitin. Sinimulan ng grupo ang kanilang plano at ilang sundalo ang kumuha ng atensyon ng halimaw at nang makalapit ito ay inatake ito ni Fallon. Gumamit si Kai ng tinatawag na fog spore upang lumikha ng isang usok na magpapahinto sa halimaw mula sa pag-amoy o pagkita. Habang nakastock ang halimaw ay inatake ito ni Ren gamit ang kanyang mahika na nagbigay daan kay Kai na makalapit at barilin ang organ nito. Agad na umatake ang halimaw kay Ren ngunit naitulak siya ni Kai bago pa ito mangyari. Bigla na lang ni-teleport ni Ryan ang halimaw at nalaman ng lahat na ito pala ang kanilang plano mula pa sa simula. Wala silang paraan upang sirain ang organ ng halimaw kaya't niloko nila ito upang ma-teleport ito. Ipinaliwanag ni Ryan na tinutusta na ngayon ang halimaw sa sobrang init ng Purgatory Flower Garden. Nagulat si Jin nang napagtanto niyang nasugatan si Kai at ipinaliwanag ni Kai na naramdaman ng halimaw ang mahika ni Ren, ngunit huli na niya itong napansin kaya't kinailangan niyang isakripisyo ang sarili upang mailigtas si Ren. Hindi matiis ni Ren na makita si Kai sa ganoong kalagayan ngunit masaya lang si Kai na ligtas siya. Dumating si Ryan upang pahintuan ang pagdurugo at bumalik ang lahat sa kampo habang nagpapagaling si Kai. Sa kanyang pagtulog ay nagkaroon si Kai ng isang panaginip tungkol sa isang boses na tumatawag sa kanya mula sa kagubatan. Tinawag siya nitong, ang bata na minamahal ng kapalaran at ang bata na itinapon ng mundo. Tinukoy din siya bilang ang isa na humipo sa Tabo Code. Nagising si Kai nang may takot at nalaman nilang si Gan at Ren ay nagkaroon din ng parehong panaginip. Nanginginig si Kai at isiniwalat sa lahat na narinig na niya ang boses na iyon noon at naghanda ang lahat na umalis, ngunit sinabi sa kanila na magkakaroon ng kaunting pagkaantala at hindi alam ni Azure kung bakit, ngunit nagtataka lang si Basaki kung mayroon pa silang oras para sa isa pang paliligo sa bukal. Sa kagubatan, nakita natin na humiling si Kai kay Ryan na dalhin siya sa gusaling nakita niya sa kanyang panaginip at sinabi ni Ryan na hindi naman espesyal ang lugar at may mga estatwa lang doon. Ipinaliwanag ni Ryan na naroon na siya dati dahil palagi siyang naaakit sa mga kakaibang bagay na ginagawa ng mga tao. Hindi makapaniwala si Jin na ang mga tao ay nagdesisyong magtayo ng isang bagay sa napakalayong lugar, at nagtaka siya kung talaga bang sila ang gumawa nito at lumalabas na hindi alam ni Ryan kung sino talaga ang nagtayo ng lugar. Inisip lang niya na mga tao ito dahil tiyak na hindi ito ginawa ng mga Celestial. Ipinaliwanag ni Kai na ito ay isang megalith na isang hindi naaaral na espiritual na guho at isang estruktura na walang malinaw na pinagmulan. Mayroong mga ganoong bagay sa lumang mundo ni Kai at isa sa mga ito ang sementeryo kung saan unang nagkita sina Kai at Ren. Mga espesyal na gusali ito na ginawa upang iselyo ang apat na lahi sa mundong ito. Ang Cold Holder ay nakatago roon at nakarating ang grupo sa gusali at lahat ay nagulat nang marinig ang boses. Pinilit sila ng boses na pumasok sa loob at sinabing huwag silang matakot at iginiit nitong natagpuan na nila ang sentro ng mundo at tinawag silang mga pinili ng kapalaran. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.